teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all of my heart. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, mga kapatid. Andito na naman po tayo sa another episode ng Awit ng Pag-ibig. Good morning, Ate Heidi. Good morning, Ate Angel. So baka po nagtataka kayo bakit iba ang host. Ayan. So slight commercial. Pinagpahinga ng konti si Minister Ernie. Marami po siyang booking, so kailangan po, nagsasub lang din po kami. Ayan. Ayan. So, exciting po sa umaging ito. Kung napansin niyo po, ngayon ko lang din na-realize, empowered women. Thank you, Lord. Thank So, you, Lord. by the glory of God yon. Sige, bago po tayo mag-umpisa, mga kapatid, join us in prayer. Pangungunahan po tayo ni Sister Heidi.
Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito na pinagsama-sama niyo po kami, Lord God. Salamat po sa bawat isa na nandito na gagamitin niyo po to give you glory. Lord, ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa. Ikaw po ang maglagay ng mga salita sa aming mga labi. And Lord, hipuin niyo rin po ang lahat ng nanonood, ng nakikinig, Lord God, na bigyan niyo po ng bukas na puso't isipan, Lord God. Lahat po ng ito, Lord, ino-offer namin for your greater glory. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Magpapakilala pa ba tayo, Te Heidi? Pero sige, pakilala na rin tayo. So, good morning mga kapatid. Ako po pala ulit si Sister Angel. Yan. Ako naman po si Sister Heidi. Pareho po kami ni Ate Angel na sa CSM Core. Yes. Shoutout po sa mga taga Kailaway, Mendez, and Calo. Diyan po kami naka-assigned na outreach. Amen. Thank you, Lord. Yan. Pakilala natin yung mga magagandang binibining guest natin sa umagang ito. At di po sila nag-usap. Hindi po sila masyadong handa sa umagang ito. Sige, pakilala muna natin yung aking katabi. Good morning, Jesus! Kumusta na po yung ating mga tagapanood ng ating awit ng pag-ibig, North, South, East, West, pati na rin po yung ating mga kapatid na sa ibang bansa. Isang pinagpalang araw, hapon, gabi, umaga, sa ating lahat at sa buong mundo po na nakikinig po ng ating good morning. Yan, nagkamali na ako. ng awit ng pag-ibig. Kasi sarap-sarap makinig talaga yung ating araw-araw na Good Morning Jesus. Talagang ang sarap po. At lalo na, ngayon naman po ay awit ng pag-ibig. Amen. Good morning, everyone! Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Julie, younger sister po ni Sister Olive since birth. Since birth po, siya po yung ate ko. Importante yun eh. Kasi pag nagtatanong ano mo si... Sino yung ate? Olive. Ate ko siya since birth. Baka kasi yung iba, nung isang buwan lang. Pagkakamalang ako ng ate. Naman ako lagi, sasabihin ganon, yung ate mo, hindi, ako yung ate. Thank you, Lord yun. Sarap kaya sa panganay. Makikilala natin sila ngayong umaga. Si Sister Olive kasi, matagal na siya sa Comfy. Gaano katagal na, Sister? 1985 po ako nung Wow. 84 medyo hindi pa ako. Pasulpot-sulpot lang ako sa pag-attend noon. Yung mga kasama ko. Sa City Government of Makati po kami nagsimula. 1984. Sabi kong ganun, ayoko pang sumali. Sabi kong ganun kasi all my life, good girl ako. Gusto ko naman mag-enjoy life. Sabi ko, pag sumali ko dyan, mahirap na. Baka bawal lang ganito. Bawal. Gusto ko pa, start pa lang nun yung mga disco-disco, di ba? Panahon ko. Lumalabas yung edad. Lumalabas, Disco-disco. disco. Sabi ko, hindi pa ako nakakarating ng disco pag sumali ko dyan. Sabi ko, ganun. Tsaka na lang. Parang ganun, no? So, yun yun, 1984, kami nag-start sa City Government of Makati. Kaya, thank you kay Lord. Hindi sayang. Mas sayang kung hindi ako nag-join. Kasi yung sinasabi ko noon, sayang naman, hindi ko mai-enjoy yung life. Kasi pag iniisip mo, pagka yung fellowship, mga para sa parang yung buhay yung mo, oo. parang hindi ka pwedeng humalakhak ng malakas. Oo, feeling mo restricted. Hindi ako pwedeng maging modern ng arrive. All my life, laging Kimi ang style ko. So sabi ko, parang gusto ko naman in the open. Mag-open up na, wow, this is me now. Pero hindi. Kay Lord pa rin tayo talaga sa buhay natin. May hindi misconception, no? Yun nga Yun. Kala nila hindi sasaya. Ito kami. Di ba? Saya-saya. Paano ka napunta si Sir Olive? Yung office mate ko nga, mag-asawa yon. Sabi niya, Liv, attend ka. Sabi niya nga. Tapos, andun din si Sister Wilma before. Pero yung talaga nag-aya sa akin yung mag-asawa. Liv, pag lunchtime, sabi niya gano'n. Sabi ko, umuwi kami during that time kasi magkasama kami ng tatay ko. Maganda pa yung oras noon, hindi pa matraffic sa JP Rizal. Uwi kami, kain kami sa bahay, tapos quarter to 1, mabilis makakabalik na kagad kami ng City Hall. Kaya sabi ko, umuwi po kasi ako, nagla-lunch kasi ako sa bahay. Kasi during the time na gusto talaga ni tatay sa bahay, together with eating. Together. Oo, importante. Ayaw niya na, lalo na pag Saturday and Sunday, kailangan together kami. Kaya, as much as possible, kailangan kain kami together. Gaano katagal, Sister, bago ka na-convince? Lahat yata, karamihan sa members natin dumaan sa ganyan, no? Yung madaming, ang tagal niligawan. Nakakatuwa. Ako yung
kahit si Brother Max, syempre naman. Hello, Brother Oo, Max. hello, Brother Max! Shout out, Brother Max! Ikaw, hindi ka nagpapakita. Si Brother Max, glory to God, si Brother Max, sila Sister Aida, sila Sister Sining, shout out sa mga nahahalata yung edad namin. Ano. Yan po yung mga kasama namin. Tapos nga, si Sister Wilma, kasama ko sa office yan, pareho kami taga-HR. So, pero ang nag-encourage talaga sa akin, yung talagang kasi talagang, Liv, umattend ka na yung mag-asawa na kasama ko sa office. Pero nawala sila. Tapos yung sister, half-sister niya na, sila rin yung nag-handle before ng mga prayer meeting nila sa Makati, meron din sila. Yun nga lang, medyo lumaki, ang laki-laki namin. Nung araw yung prayer meeting namin, lampas pa sa fellowship natin. Oh, wow. Punong-puno ang session hall. Wow. Nagdadagdag pa kami ng silya sa likod nung araw. Humihila kami ng mga silya doon sa likod, yung mga mahabang silya. Humihila kami, punong-puno yun. And yung nakakatuwa si Lord. And even, ang nakakatuwa, alam niyo po ba, kuripot ako eh. Gusto ko magpayaman agad talaga. Gusto ko talaga yumaman agad. Tithes. Di ba, no? Oo. Alam mo, nakakatuwa ang tithes. Nakita, yan, kinausap ako ni Lord, hindi pa ako masyadong mag-Bible noon. Alam niyo, yung sa mga Catholic school na may mga journal ng mga bata, si Paul namin, di ba? Sa Don Bosco yan. Pag ganun ko, naku po, malakay. Ayun na. Malakay. Pero walang struggle. 1985, I believe, nag-tithes na ako eh. Tapos Thank you, Lord. hindi pa ako muna, sabi ni Brother Max, Olive, pabaptize ka na. Sabi niya ganon. Sabi ko, tsaka na lang, Brother Max. Kasi nga, di ba, no? Gusto ko pang mag-happy-happy in life. Sabi Ilan taon ka ba nun, sister? kasi 20 lang po ako nung pumasok ng City Hall. Kaya nga, 41 years. Tingnan niyo yung relo ko, 41 years yan. 40 years. 41 years na ako. So, ayan, award namin yan. So, 40 years na ako. 20 kasi ako nag-start mag-work. Kaya bagets nga nung time na yon. So, March 8, 1986, naglampara na ako. Doon ako nag-LSS sa Lampara. Natatandaan pa ni sister. Grabe. No? Grabe po nung daming struggle nung syempre, escortan dapat ako ni Brother Max. Brother Max, syempre, di ka pa masyadong mingle-mingle. Diba? Shy type ako noon eh. Shy type ako noon eh. Sabi nga, hindi daw ako makabasag pinggan. Pero yung lately, sorry po. Lately, nang babasag na. Sabi ng mga kawali na binabasag mo, Oli. Dati ganun lang ako eh. Bawal sa akin tumawa na, ha. Ganun lang. Pigil lang. Parang Nora Honor. Ganun lang. So, yun. Tapos 20, ayan nga, March 8, 2020. Ka tinawag ni March Lord. 8, 90, March 8, 1986. 1986. So, 20 ka tinawag ni Lord, tas 22 years old ka nag-LSS. Akala ko talaga, sister, all this time, simula pagka, as in younger than that pa, akala ko. Hindi. Pero talagang Yung na sa pala, work, working na. Sa work kasi Okay, sa work working na tayo pala. na nakita ni Lord. Actually, hindi ko talaga gusto mag-work sa government. Hindi talaga. Kasi po galaera talaga ako. Although, kiwi hanggang ako, ngayon po. Hanggang galaera ngayon po yan. talaga ako. Pangarap ko kasi mag-travel everywhere. Sabi ko, ayoko mag-work sa naramdaman ng tatay ko na nag-a-apply ako ng trabaho. Di ba nasa city siya, sabi niya, para mabantayan niya ako. Gusto niya kasing mag-take pa ako ng board ko accountancy. Sabi niya, pag nagtrabaho ka na, hindi mo naintindihan yung mo. Gusto ko maging CPA ka. Yun, kaya sabi ko, talagang bala ko pang bibilangan ko lang ng 2 years, aalis na ako dito. Ayun, 2 hanggang years, ngayon naging 40 years. 41 years! Si naman, Sister Julie, kung si ate ay 20, magkasunod right after? Sister, hindi dapat Julie pangalan ko Karen. Karen. Hindi kasi si Ate Olive, kung asan siya, andun ako. Kumbaga, pupunta siya doon, punta rin ako. Okay. Naalala ko pa noon, yung unang ko ng Kompi, kala nyo lang wala ako, andrito na ako noon. Kayo ba nadatnan nyo na si Pastor Alex na ganyang kataba? Long hair. Ang unang-unang ko, siyempre, Baguio, first time, Baguio. Uy, ate, Baguio. Oh, Julie, sama ka. Sige, sama ako. Kalad ka rin nga ako.
kasama ako noon. Tapos, nakakatuwa nun kasi, kumbaga, first time nun sa Baguio. Tapos, kumbaga, from nag-aaral kasi ako noon, Ilan taon college. ka noon, sister? Siguro mga 17. Basta talaga mga ganyan mga eh. oo. Baguio, travel. Baguio talagang Ang ano, lakas lakas talaga panghata. manghata. Kasi kumbaga, wow, makikita ko na yung mountainous, mga ganun. Kumbaga, kasama si Ate Olive, join ako. Kumbaga, ay, may passes, join ako. Kumbaga, kumbaga kung asa si Ate Olive, kalag ka rin, join din ako. Marami kaming ano ni Ate Olive dahil lagi kami magkasama. To be honest, kumbaga siya ang aking model ko. Kasi si tatay kasi, nakakatuwa rin kasi yung may parents kang talagang kailangan Sunday, magsisimba kayo. Mortal sin nyo pag hindi kayo nagsimba. Talagang kailangan together kami magsisimba Sunday, tapos sabay-sabay kailangan kumakain, sabay-sabay lahat. Talagang Tapos, very traditional, no? traditional. Oo. Although strict ang mother, si tatay naman yung medyo malamala. Pero siya yung more on nag-instill sa amin yung pagiging religious. Kailangan. Right. Sunday, magsisimba kayo. Good thing naman po yung kasi kumbaga may foundation ka. Na-develop Kasi, yung discipline. pinasok kami sa Catholic school nung araw, magkano na yun. Kumbaga, big time ka na. Pag napasok Correct. kami malapit na school sa amin, yung Academia de Santissima Trinidad. Di ba? Kita mo, Academia de Santissima Trinidad. Pangalan pala Pangalan pa lang talagang nandun ka sa chapel, talagang bago kayo pumasok, muna, rosary. Sister, mabad-in kita. May bad kasi ko, kaya kami lumipat. Gumaya din to sa akin. Alam niyo kung bakit ako lumipat, bad ko. Sorry Lord Sabi ko, gusto ko nang sa ibang school. Sabi ko, nangingitim na yung tuhod ko sa kakaluhod. Kasi everyday nakaluhod kami. Tapos Wednesday, meron kaming novena. Friday, meron kami. Sabi ko, gusto ko namang maramdaman sa ibang nangingitim na yung tuhod ko. Hindi ko sinasabi sa nanay ko tsaka sa tatay ko na gusto ko. Pero hindi, supposedly, lilipat ako, dapat sa Adamson, Catholic school din. So, kaso mo, nag-exam na nga ako sa Adamson. Biglang, yung kasama kong pinsan namin, umatras. Takot ako Sanay lang kami sa lakad. Pag sumasakay na, hindi, natatakot na ako. Parang hindi ayoko familiar. nalalayo. Yung feeling ba pag lumalayo ka na, parang nalulungkot na ako, nalalayo na ako sa mga magulang ko. Kasi ganon. very solid, no? Yun, Solid, yung neat ayaw mo talaga. mahihiwalay ka. Sige, sister. Sorry butters po ako. Yun. Kalan-kalan. Nung nag-high school siya, naging public po kami, Makati Polytechnic Community College. Doon siya nag-high school. Karen, sunod din ako sa kanya doon sa high school. Doon din ako. Yung kung asan siya, andun ako. Kaya, yun, lagi kami magkasama ni ate. At yung na-instill sa akin kay Ate Olive, parang feeling ko yung yung kakasama ko sa kanya sa kakasimba. Maniniwala kayo, buhat na maliit kami, hanggang sa ngayon, hindi namin nababali yung simbang gabi. Kaya talagang, ewan namin, siguro na-instill na sa amin, talagang binubuo namin yung 9 days Na-build na yun. yung routine. Yes, nabubuo namin yun. Tsaka, pagka natin dito sa Compi, nagsisimba pa kami. Kumbaga, talagang malaking factor yon sa akin, para sa akin, yung maging strong ako in everything. Kasi nakita ko yung sad to say, yung mga konting problema lang ng mga hindi wala kay Lord. Yung katulad na lang sa amin, may nawala lang na isang bagay, parang ang laki-laki na ng problema nila. Parang, ano ba yan lang naman. Unlike yung may na-instill tayo, na meron tayong Iba kasi may foundation, may siya may foundation tayo, relationship kay with the Lord. Yes. Parang wala ka na kahit anong problema pang dumating Correct. sa'yo. Although talagang human nature, masasaktan ka, pero in the end, alam mong, mali ang ginagawa nyo. Right. Di kayo magwawagi. Kumbaga Sister, ganun. sundutan ko na yun. Since ando naman na tayo. Kamusta si Sister Olive bilang sister or bilang ate? Bilang sister. Meron bang Sister Olive before sa Sister Olive ngayon? Since 20 pa lang, na kay Lord na siya. Tapos, lagi ka na niyang lumaki kasama. sa Lumaki. Kumbaga, in short, lumaki na kay Lord Pero meron bang version ng Sister Olive noon sa Sister Olive ngayon? Si ate kasi, mas sinusunod ko siya kaysa sa nanay ko. Alam niyo kung bakit? Buti ganun, natakot ako Number na mas one. sinusunod ko siya kaysa kay Lord. Hindi yung kumbaga, Medyo kinabahan. Wag naman. Kunyari tinawag ako. Hindi yung, kumbaga katulad niyang kay maingay. Kunyari, tinawag
Julie, lika. Tay-tay lang Tinawag to. ako, ganito. Tay-tay lang to. Julie, po. Si nanay, very strict. Tawagin mo yung ate Olive mo. Gabi na. Di ba, madilim na. Tawagin mo. Sige, ate. Sige, nanay, tatawagin ko din po si ate Olive. Pagdating ko kay ate Olive, ate, nagpapatintero siya yun. Ate, tawag na tayo ni nanay, gabi na raw. Uy, Julie, sali ka. Doon ka sa likod. Ikaw yung patintero. Ay, talaga? Ate, sali naman ako. Di, ibig sabihin, hindi ko talaga sinunod si nanay. Instigate. Enjoy. Kasi, syempre, bata eh. Ang dami namin. Patintero. Eto na ngayon si nanay. Nakita ko, ang layo. May hawak-hawak daw ni Stambo. Talagang hawak-hawak niya. Di ba, pinapatawag ko lang sa'yo ang ate mo? Sumali na. Sumali ka na rin. Naghahabol na kami hanggang sa bahay. Talagang takbo talaga. May palo ka nun. May isa pa lang sinabi sa ate Olive. Julie, para hindi tayo mapalo ni nanay, itapo mo sa basura yung pamalo niya. Si nanay kasi may kawayan. Meron kasi kami kamag-anak sa Nueva Ecija, may kawayan. Talagang palo ka. Kaya stricto si nanay. Pag may ginawa ka, palo ka. Sige, ate Olive, tatapo ko na. Ang basurahan dati, wala naman social, sako. Yung sako, itatapon mo yung sako, laman ng sako, kukunin mo yung sako. Ako hindi. Nung kinuha ko yung pamalo, Tinapon niyo. Sama na yung sako sa tinapon. Pagsama ko sa basurero, sama niyo na ho yung basura. Hindi ko na kukunin yung sako. Ito na ngayon. Biglang meron na naman kaming ginawa ni Ate Olive. Nakita, may pamalo na naman. Sabi niya, Julie, di ba sabi mo, tinapon mo Tinapon na. na. Ate Olive, tinapon ko na. Pati nga yung sako, tinapon ko na. Yung pala si nanay, nakita namin. Isang bugkos na pamalo nasa ibabaw ng aparador. Ready Isang na siya. bugkos pala, hindi lang pala isang piraso. Ready Isang si bugkos nanay. ready. Pero ano yun? In fairness naman, ano siya yung makinis, walang hibla-hibla. hindi Talagang na. makinis para sa puwet namin. Talagang Pero bakit kaya, sister? Bakit sabi mo nga na mas takot ka kay sister? O mas sinusunod mo? Hindi naman takot. Or mas sinusunod mo siya kaysa sa Oo. nanay? Kasi mas enjoyable yung mga ginagawa namin ni Ate Olive kaysa kay nanay. Isang sample pa. Nagluluto si nanay si nanay kasi the usual nanay sa merienda. Merong ginatad o champurado. Julie, po, haluin mo lang to ha. Huwag mong titigilan ng halo. Huwag mong gagalawin yan ha. Hanggat Tapos, Ate Olive, may champurado. Sige. Tapos ginawa namin ni Ate Olive. Hindi pa luto. Nilagay na namin sa lalagyan. Kain kami. Nakita kami ni nanay. Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa niyong dalawa dyan? Hindi pa yan luto. Hay, sandali. Hindi kayo sumusunod sa akin. Pinakain sa amin pagkaluto ni nanay. Malaking tasa. Huwag kayong titigil hanggat Hanggat ninyo hindi nauubos nakain. siya. Kaya kapag si Ate Olive, kung ano yung sinabi niya, sinusunod ko. Ano talaga, yun ang kumbaga hindi naman kay nanay, kumbaga, yung mga kakainin natin, masarap yan. Kasi ako naman, sige, kain naman. Sunod naman ako sa kanya. Ayun, kaya napapalo kami. Pero pag marirealize mo, tama naman yun. Dapat pag gabi na, madilim na, dapat nasa bahay na. yes. Mga bata, pag yung sinabi Correct. ng nanay, kasi di pa luto, kinakain nyo na. Kasi ang sarap-sarap yung chocolate, nung chocolate. champurado. Hindi pa luto yung kanin, ang kulit-kulit nyo. O, yun. Pero bakit kaya, sister, and may version ba si Sister Olive dati sa ngayon? Kasi I can see that you look up to her na yung regards mo sa kanya very high. Kasi nakita ko na yung yung faith ni Ate Olive tsaka yung pag may sinabi sa Ate Olive, gawin mo yon, hindi ka maliligaw. Yung kumbaga nasanay akong gano'n na kung ano yung sinabi niya, alam kong tama. Kasi sa Ate Olive mabait na anak eh. Ako pa nga yung makulit. Si Ate Olive pag sinabi na gano'n, kumbaga alam mong tama yung gagawin niya. Kaya pag nanghingi ka ng advice sa kanya, up to now, yung pag may binigay siya sa aking salta na hindi na ako mikibo, alam kong tama yun. Kumbaga nagpapasalamat ako, meron akong guidance na alam kong pag sinabi niya, kasi minsan talaga ako, sa totoo lang, ang tapang ko. Huwag kang hahara-hara sa akin pag talagang. Pero siya ang hindi, huli. May sa'yo si Lord, yun nga, nakwento ko nga na, yun nga sa promotion, yung para bang, sandali, yung promotion na yan, kinopya mo sa akin yung seminar ko, kinopya mo yung accomplishment ko. Tapos, and yet, basta may pangyayaring nagawa nila ng paraan na nakuha ko, baga, na-snatch nga. Pero yun nga, wala na sa akin yun, kasi yun nga, may inano sa akin si Lord, na yes. dapat kong gawin. Correct. Yun nga yung,
hindi lang promotion yun eh. Kumbaga, oo, nakuha niya nga yung promotion, pero ano nangyari sa kanya? Mismo yung head namin ang nakaalam, no, na sinungaling siya. May ginawa siyang kasinungaling. Kumbaga, nakuha mo yung isang bagay dahil sa pagmaling paraan, and yet nung nagtatrabaho ka na, mali yung paraan mo, Right. nahuli ka. Kaya kumbaga parang, hindi ako, yun nga, Nare-reveal yung naman vengeance, talaga. Kumbaga, hindi ako, mismo yung boss, nakakahuling sa ginawa mo. Sabi nga ng boss, paano ba na-promote yan? Nalaman ko sa paano ba na-promote yan? And yet, nilipat siya uli sa iba na naman, may ginawa na naman siya na hindi talaga tama. Kumbaga, sabi ko nga, lalabas at lalabas yung ginawa mo. Although, oo, financially rewarded ka, pero yung Yes. pangalan mo, may ano na. Unlike, ako na wala naman akong ginawa, parang up to now, yung pangalan ko, maano mong hindi nagawa ng kalokohan. At saka pag na kay Lord ka na kasi talaga, mabilis ka na rin naman mag-forgive eh. And itinataas mo na, sinusurrender mo na kay Lord. Kumbaga kung hindi man yun na ibigay sa'yo in the time that you wanted it to be given to you, meron namang ibibigay si Lord na better sa'yo. Diba? Papasalamat nga ako kay Ate Olive kasi nung nalaman ko yung nakuha niya na yung promotion, tumawag ako sa kanya, Ate, bakit? Gusto ko nang umuwi. Uuwi na ako. Kung gusto mo sumabay, doon tayo magkita sa baba. Bakit? Sabi niya, bakit? Basta kung gusto mo sumabay, baba. Kasi anong time na yun, talaga yung sabi ko, pag may nakita ako, manununtok ako eh. Kumbaga, pag wag kang Alam mo, hindi ko nakikita si Sister Julie. Parang kasi sa Makati, parang mas nakikita namin si Sister Olive na mas, andun lang ako. strong. Andun lang ako sa paligid-ligid. Lahat ng Mas Amazona pala. lampara, tsaka saan pa yun? Saan pa ba yung sa PICC, PICC, St. Therese, lahat siya. Juan, Kasama siya. Greenbelt. Nakita ko na yung paglaki nila Joshua, nila anak ni Mabel, yung mga baby. Andun lang ako sa likod. Hindi ako, kumbaga, silent lang ako doon. Ma-attend ako. Kaya yung ng kompi, andun ako, pero hindi ako actively. Andun lang ako sa likod. Kaya kilala ko lahat. Yan sila, Nika, ng mga bata pa yun na kumakanta sa harapan. Kumbaga, hindi lang ako halatang kala nila, ay, bago ka sa kompi. Hindi na ako nagsasalita. Doon lang ako sa background. Kumbaga, hindi ako nagpa-participate na ganun ka sa kompi. Sige. Pero lagi na sa labas Sister, lang. naman, Olive? Anong masasabi mo kay Sister Julie? Paano naman si Sister Julie as a sister? Bilang, parang talagang solid yung Gandahan mo, bond nilang sister. dalawa. Siyempre, May pagbabata, sabi niya, ginandahan ko yung Paid sabi ko for sa iyo, right. Gandahan mo rin yung sa'kin, wala kang sasakin pa uwi. Hindi, naalala ko nung bata pa kami. Ang galing yan eh. Sabi kong ganon, huli. Pagpalo ni nanay sa kanya, alam niya papaluin kami. May karton sa puwet. Siyempre, masakit. Kanya-kanyang may sakit eh. Kawayan yun. Tawa ko ng tawa. Sabi ko, hala, pagpalo sa kanya, tumunog yung karton. Nilagay yung Dapa ka talaga sa Failed strategy. Tawag doon yung malapat na silya. Talagang Sa bangko. Pila kami sa palo nung maliit kami. Kahit isa lang magkamali, kaming apat. Palo kami dyan. Tama yun. Si Hule, ganyan yan. Ang pagkano yan, laging, ate, magpakita ka na ng Sabi niya, ayaw niya, pag may sinasabi ko sa kanya, ayaw niya gusto niya, parang siya susugod. Ganyan, wala pa siyang, glory to God, wala pang laban niya na itinalo. Ganyan siya. Alam mo yung tapang niya, sa lahi namin, kilala yung tapang niya. Sa partido ng nanay ko, tsaka sa partido ng tatay ko, meron di ba may mga kinatatakutan ng mga elders? Yes. Siya hindi. Grade 3 pa lang yan, sasabihin ng tatay ko, Olive, samahan mo nga yung tiyuhin mo. Bakit? Sabi ko, bakit ay? Sabi niya, andun kasi si Julie, hindi sila makapasok. Just imagine, grade 3 pa lang kami, ha? Kasi naman, sister. Yung mga tiya ko yun, yun? Talagang nagpo-floor hindi ka wax ka ng makakakibo. araw, tapos dadaan-daanan lang. Nagbubulot ka pa noon. Sa susunod na Hindi ko election ng ma-imagine. Confi, meron na tayong marshal. Oo nga eh. Ito na po yung marshal sa Sister Sophie, chairman. Ito na po yung marshal next election ng Confi. Matapang po. Oo, naiinis ako kay Ate Olive. Magsasalta siya ng ganyan. Nakikita ko na kagad yun. Yung meron siyang medyo sa office, tinitignan ko rin. Sabi ko, Parang nung ikaw nasa susugod. elevator, sipain ko kaya to. Yung ganun ba? Kumbaga, ayoko yung may dahil kilala ko yung kapatid ko, mabait ang kapatid ko. Hindi kayo kaya ng kapatid nyo. Ako kaya sumipa. Yung tipong ganun, pero
Glory to God, na kay Lord tayo. So, ganun pa rin ba si Sister Julie ngayon? Katapang ganyan hanggang siya. ngayon? Wala pa siya, kinukwento nga sa mga office mate ko, sabi kong ganon, wala pang tumatalo dyan. Kahit mga opisyales, sasabihin sa kanya na, patatanggal kita kay Mayor. Di, sige po, patanggal niyo po ako. Pero sasabihin niya yung dapat niyang sabihin. Sabi ko nga, yung pag sinabi niya, sa ano yan, pag diniklara niya, deklarado yan. Alam niyo po bang nag-birthday yan, hindi kami nag-celebrate? Hindi siya pumunta. Birthday niya. Kaya ginawa namin. Kayo yung sinurprise. Kami yung, hindi siya, ganun siya, pag meron siyang sinabi, tatayuan niya, birthday niya. Kaya nung pumunta kami doon sa venue, yung isang kapatid kasi si Wee, sabi niya, ako na lang po yung nagbe-birthday. Sabi niya ganon. Kasi nagdeklara siya, hindi siya pupunta. Sabi niya, hindi ako pupunta. Sister, Ganun siya. so syempre na kay Lord na tayo. Pag, di ba, meron naman talaga mga naturally strong. And yun nga, matapang na minsan yung bubble thought mo, susuntukin ko to. Ganon. Yung mga, pero syempre, so paano ina-apply ni Sister Julie yung teachings, yung Christian life? Paano siya ina-apply? Medyo pumipito-pito ako sa kanya. Kasi pag yan, medyo nag-ano na yan eh. Parang yung umuusok yung ilong. Ganun ba? Kaya nga, ako, may sister ako eh. Pag masasabihan mo, ate, alam mo, talagang gigil na ako dito Ganun eh. Yung siya. tipong ganon. Katulad niyan, sabi niya, kasi ngayon, medyo officer ako, pag may mali, talagang yun ang gawin mo sa akin, pag initin mo ulo ko, pag may mali kang ginawa. Yung kumbaga, yung halimbawa nga, sinabi ko nga yung, kunyari, treasurer ka, nira-round up mo yung, hindi dapat yun. Kaya, kumbaga, kasi lumaki kami na, Very ethical. yes, Ganon. ako, halimbawa, yung libro, 353, binigyan ako ni nanay kunyari ng 400, yung kasinta-sintabos, binibalik ko yun. Yung Kumbaga, hindi ethics. naman sa kasi na-earn mo yung trust ng mother mo. Kahit na environment mo, katulad ng mga sa amin, sa CEU, bayayaman yung mga classmate ko, ay, yung mami ko, tinan mo to, 20 pesos lang to, pero sinabi ko 100. Parang napapaano ko sa kanila, parang, Diyos ko, nagagawa niyo yun sa magulang niyo. Pinag-aeroplano kayo from Davao to Manila, tapos gastos and everything. Samantalang ako, konsensya. 352 yung libro, kailangan isoli ko yung ultimo centavos. Kaya yun, magandang training yun. Kasi Yung nadadala mo yun discipline, hanggang yes. ngayon sa trabaho mo na huwag kayong kukuha ng bagay na hindi sa inyo, huwag kayong mangungupit. Kumbaga, laging, nasa iyo na yun eh. Yung pag may nakita kang gamit, oy, kaninong gamit to? Hindi katulad ng wala kang, ay, ganda, cellphone, tago ko na to. Yung tipong ganon. Kaya maganda, maliit pa lang. Yung foundation. Yung foundation Parang yung topic talaga. ni Pastor Alex sabi, yung giving glory to God, na you have to apply it also in the workplace. Yung ethics, siguro ang maganda kasi sister, as an early age, in-establish na sa inyo ng parents nyo na, ito yung tama, ito yung ethics, ito yung ethical, pero since na kay Lord ka na, you're not, nakikita na natin siya na you're not doing it because yun yung by the book, yun yung rules, but because may Holy Spirit na nag-guide sa'yo, tsaka na nagko-convict sa'yo. Sa'yo, dalawa yung Holy Spirit, may isa pa. Meron ako angel. Sa pangalan ng Physical. physical na. Na-imagine ko kasi Sister Julie na marami pa rin talagang kapatiran na yung ganyan, yung kumbaga sa mga children with special needs, yung self-regulation, di ba? And feeling ko lahat tayo, we're still learning to self-regulate. Kasi Sister Julie lang, strong talaga yung feelings niya on certain things, on certain beliefs, and kaya siya patuloy uma-attend ng gawain ni Lord. Kasi doon niya nakukuha para maaral niya rin yung sarili niya, how to self-regulate, and paano i-channel properly yung energy niya. Kasi masyadong strong yung energy niya eh. Kasi if wala siya sa gawain ni Lord, baka marami na itong naka-square. Very old school, di ba? Square. Na human rights violation na ako. Oo, yung square tayo sa labas. Ang kita sa yung gano'n, di ba? Na-imagine ko na gano'n. Pero ako yung nakikita ko sa kanila, parang talagang nilagay sila ni Lord dun sa lugar na yon. Kasi imagine, yung in-instill sa kanila from sa bahay nila, kung paano sila lumaki, yung practice, pagdating nila dun sa workplace,
very natural na lang. Kumbaga, muscle memory na lang. Bawal yan. Ito And yung yun practice din namin. kasi yung ask nung role that Oo. where they are at right now. Kasi Oo. they are serving the government eh. They are Yes. serving the people. And dapat kasi pag nandun ka sa public service, Oo. dapat talagang ang moral and yung standards mo high. Yes, Kasi nga, yes. but I know, sadly, it's not the same case for everyone. everyone. Pero yung pagpipray na talaga na ang mga naiuupo talaga is Oo. yung na kay Lord. Oo. Ito naman yung question ko. Was there ever a time na nag-away kayo o nagka-contrast? Lagi! Ay, parang parang Gina, inaantay na nila yung question na yun. Sasabihin mo nga sana, Gusto mo pauna ako? akala nila mabait. Yung Ang ano, dami hindi kami entry. nag-aaway. Yung sa pagtulag lang magkakatabi kami. Pagka nararamdaman ko yung paa niya, sinisipa ko yan. Sabi ko, sipa, ganon. Nag-aaway po kami. Baka akala ng iba, nag-aaway kami. Action Ay, pack sister, meron pa. Ganito, paunahin ko na siyang maligo. Paunahin ko na siya sa banyo. Ako, maglilinis ng kotse, magpupunas ng tapos aalisin ko muna yung mga nakaharang sa mga daan, tapos maliligo na ako. Nakaligo na ako, labas na uli ako, nakabihis na ako. Diyos ko day, 20 minutes na ako nakaandar, pit. Bagagalit siya sa akin. Ano ka ba, pit ka ng pit. Ate, 20 minutes na ako dito. Every 5 minutes, nagpipit-pit ako. Natataranta ka Nauna na tuloy. siya. Sabi, yun ang Nahuhulog pa pinag-aawayan nila. namin lagi. Kukunin Sabi ko, mo. ayoko malate. Sabi ko, pakakainin ko pa yung aso. Sandali. Sabi ko, ayoko malate. Nauna ka na nga maligo. Lahat, pinauna na kita. Sabi ko, ayoko malilate kasi, syempre, being one of the leader, kumbaga sa amin, kailangan, hindi ka makikitang red ka. Sabihin, Doc, pinag-ano mo ako late, tapos ikaw red. You Kaya lead by- yun, you lead by example. never ako malate. Since sa City Hall, siguro bilang mo yung late dahil lang merong valid reason. I hate to be late, kaya talaga yun ang pinag-aawayan na namin number 1. Kasi si Ate Olive, napakakupad, kumilos. Kaya talagang yan Ito na po yan mga ang kapatid, nagkakalabang. Yan ang medyo mabagal siya. At siya naman, tumatakbo na ako. Ayokong tumakbo. Very, Samantala ko, tumatakbo very na. premier. Pero prim and proper ako, pang action siya, pang drama. Talagang mabagal siya, binibining-binibini. Sabi ko, di bali na, basta ako hindi ako balilate. Tut! Ang nakakatuwa, may balance talaga sila, no? May balance na action pack, tapos K-drama, drama-rama sa hapon. May balance. Pero alam mo, pag tinignan mo talaga sila, feeling mo baliktad. Ako yun na impression ko. Pag tinignan mo, Sister Julie, hi sister. Sister, morning. Sister Olive. Hindi, yung yung mga sharing niya. Diba? So parang yun. Tapos, revelation, mga kapatid. Kaya tayo nag-GMJ. Revelation na, baliktad pala. We were wrong. Mali yung Parang natin. kung sa yung bibigyan natin sila ng role sa isang pack, parang Sister Olive, according to Sister Julie, parang siya yung alpha. Siya yung nasusunod. Yes. Pero Sister Julie yung general. Siya Correct. yung sumusugod. Correct. Kaya sabi nga ni Ate Olive, pag ba may decision making, kaya mo, Ate Olive, ikaw pa nga ni Ate Olive, ikaw mag-decision, kaya mo na yan. Pag ako naman mag-aano. Oo. Pero nandun siya palagi to guide. So yun naman. Thank Yun you, Lord. yun ang pag may sinabi sa Ate Olive, kahit anong decision, pinakikinggan ko. Amen. Nakakatuwa yung nila, yung dynamics, tsaka yung synergy. Kasi, hindi siya boring. Alam mo yun, yung nandun yung respect, tapos, kasi mataas yung regards niya. At the same time, si Sister Olive, being the elder sister, may, yung protection, yung pagiging protective as an elder, Pero, nare-reciprocate din ni Sister Julie. Tapos, very strong energy. Tapos, Sister Olive naman yung bumabalance, no? Tapos, very, very fast-paced. Sister Olive naman yung medyo, yung slow-paced or gano'n. So, yung dynamics, very unique, no? And nagko-complement. Minsan kasi hindi rin talaga pwedeng, dahil magka-clash at magka-clash, sasabog talaga, no? So, Pero parang gusto kong malaman, was there ever a time na you go separate ways? Na meron kayong hinarap na hiwalay sa isa't isa and did it work out? May mga pagkakataon naman na magkaiba kami kasi may mga kanya-kanya kaming mga, kumbaga, kakayanan. So, naghihiwalay din kami. May mga instances wherein na meron siyang sarili niya, meron din akong sa sarili ko kasi
iba yung field niya, iba rin yung field ko. So most of the time, may mga time na sabi niya, alam mo yung ate kong yan, sabi niya gano'n, nagpapalit lang yan ng bag. Oo, Nay, alis na ako ha. Pagdating ko, kukunin ko lang isang bag ko, alis na ulit ako. Nakikita ko nga yan. May training ako. Ganon, ano rin kami, naghihiwalay kami. Pero ang ano ko rin, kaya yung very much protected ako sa family even before. Kasi nga, di ba, maaga akong naging tatay. So, being the eldest, silang mga kapatid ko. Alam mo, nakakatuwa na nandyan may magulang. Kaya sabi ko nga, mga bata hanggang nandyan yung magulang nyo, mahalin nyo. Kasi Correct. malungkot kasi. At saka yung kung kailan wala na, doon ka pa mag-aano ng panahon na hahabulin mo yung magulang mo. As realization. early as kasama nyo yung mga magulang nyo. So, ang sarap kasi na may magulang. Kaya during the time na buhay pa nanay ko, alam niyo, wala akong takot mamatay. During the time, sabi kong ganon, if may instance pa nga na sabi ko, parang mas maganda na ngayon ako matsugi. Parang ganon. Sabi ko kasi, if ever mamatay ako, ang yaman ng nanay ko. Kasi during the time, ang dami kong insurance. Kasi gusto ko talaga, di ba sabi ko, gusto ko yumaman. Pero inaano ko yung para sa pamilya ko, iniisip ko yung sa mga magulang ko. Sabi ko gano'n, during the time na, sabi ko, anytime pwede. Galit na galit nga isang friend ko, pag nagkukwentuhan kami, naiinis akong kausap kayo. Alam mo, meron na akong paglilibigan, meron na akong ganyan, naka-ready na, mamatay man ako sa oras na ito, walang problema, mas okay yung pamilya ko, sabi ko. Pero nung namatay yung nanay namin, so ulila na kami, kaya ngayon, healthy living. Hindi ako pwedeng mamatay. Sabi ko gano'n. Kasi yung mga kapatid mo... Hindi pa. Hindi. Yun nga, hindi pa. Yun nga. Kasi lang tayo sa mga magkikita panahong sa ito. finals. Hindi ako pwedeng mamatay sa mga panahong ito. Sabi ko gano'n. Kasi iniisip mo yung mga kapatid mo. Although, syempre may mga kanya-kanyang buhay. Kaya lang, ang focus mo, pagka gano'n pala, Being the eldest, At may position right now. Naiisip mo na yung mga kapatid mo. Sabi ko, samantalang nung nandyan si nanay, kayang-kaya kong mamatay anytime. Ako yung taong hindi natakot sa kamatayan before. Pero ngayon, wag muna. Kasi sabi kong ganon, better yet, sabi ko, kaya nga nag-uusap na kami sa retirement ko Sabi ko, pag nag-retire ako, yung account namin, nag-open kami yung account. Kasi, what if matsugs ako? Sabi kong ganyan. Para yung, di ba ngayon, may rule kasi sa bangko, pag namatay yung depositor, ang laki ng mawawala sa'yo. So, nag-uusap na kami. Na sabi kong gano'n na at least makukuha niya pa rin. Tsaka ang tagal. Magkakaso-kaso pa. Yung bang gano'n. Kaya nakakatuwa kasi probably that was brought about the faith that has inculcated in us ng magulang. Mind you baka kala nila perfect family kami na wala kaming meron kami mga kamalian, meron kami mga Actually, hindi ko naman nakinahihiya. Even my father, lagi niya ini-inculcate. Kaya ako na-touch sa tatay ko. Ano po kami, nabuhay po kami sa sugal. Sa sugal po kami nabuhay. Kasi ayaw ng tatay ko na magkaroon kami na hindi magandang buhay. Sa sugal po kami binuhay. Lahat ng klase ng buki meron po ang tatay ko. Hay-alay, karera, saklaan. Yun po siya. Though, sabi ko, hindi ko binababa yung tatay ko. The mere fact na ganun siya, and yet once na nagsalita siya, the integrity is there. Sabi niya, ang buhay ko ganito, nasa government ako, pero ayokong magnakaw sa gobyerno. Sabi niya, itong ginagawa ko, diskarte ko lang to kasi gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay. Dahil hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Kaya kami talaga pursigido kami. Na ako, myself, kasi sa family, na kailangan makatapos tayo ng pag-aaral. Kasi after noon, may kanya-kanya kayong buhay. Ayaw namin na ang buhay nyo meron kayo talaga may pundasyon Pero yung buhay sister, nyo. so nabanggit mo na nabuhay kayo sa sugal. Pero paano nung kay Lord ka na? Nakakatuwa. Glory to God. During the time na namatay ang tatay ko, so transfer yung leadership sa nanay ko. Tapos during that, nag-guilty nga rin ako doon Pinabitawan ko yung sa nanay ko. Remember, pumapasok sa amin ng pera ang kapal. Yung mga koleksyon. Pumapasok. Sabi ko, nag-guilty nga ako sa nanay ko noon. Kasi hindi ko naman siyempre, nagtatrabaho ako palang nagtatrabaho noon si Huli. Magbo-board pa siya.
Magbo-board pa siya, yung mga sister ko, isang pang sister, tsaka yung brother ko, nag-aaral pa, na ano ko, pero sumunod, alam mo, nakakatuwa, give up ng nanay ko yun. At yung pumalit doon, alam nyo, ang ganda rin ng buhay, yung pumalit ng humawak yung leadership ng paghahawak ng mga ano. Natuwa ako, glory to God, ang nanay ko rin, hindi siya Nay, bitiwan na natin yan. May conviction na kasi. Kasi renewed life na kay Lord. Bitiwan na natin yan na na nakakatuwa. Glory to God. And sister, ko lang, very timely yan. Kasi alam natin ngayon na, Yes. just real talk, di ba, na the current problem of our country right now is online gambling. Napakadami. And sadly, di ba, pag nakita niyo rin sa Facebook na even yung mga celebrities that are declaring themselves as Christians, pero advertiser sila, commercial model sila. So, nagbabangga yung, alam mo yun, yung faith na dinedeclare nila versus yung pinopromote nila. And ang dami pong nasisirang buhay talaga sa And testimony lang yan na, di ba nakita ni Sister Olive yun, yung buhay na yun, tas maraming pera. Nakaka-tempt talaga yun lalo na i-enjoy mo yung convenience ng life na ganun. Pero, kaya pong bitawan, mga kapatid. Kaya kung kayo ay na-experience nyo yan currently, kasi napakatuso talaga ng kaaway. They are making it easy for people to access. Parang pakonting ganyan-ganyan lang, scroll, nasa social media mo biglang magpa-pop. Pag medyo marupok ka or try ko nga lang to, ganyan-ganyan. Di ba yung mga ang mga ngayon, bus driver, nakakalungkot kasi yung mga dapat pang daily expense na nila, it goes to gambling. Tapos marami talagang di ba ngayon, it's a big issue right now, di ba? Kitang-kita mo na deceit siya Kasi kung i-market mo siya as gambling, so parang yung mga Christian ayaw na agad. Pero minarket kasi nila as gaming and online. Na parang it's fun, it's entertaining, it's just small money. It's not, you don't need to have millions or a lot of thousands. It starts with how much? Parang feeling ko parang nag-start hanggang sa without you knowing, na-hook ka na, tapos na-accumulate na siya. So, mga kapatid, beware. Makinig po tayo sa boses ng Holy Spirit. And kaya po, kailangan nating umattend patuloy ng ganito para po Kaya nga yung word ni Lord na lagi ko kinakanta pag nagfe-fellowship tayo na sa Psalms 3, 4 and 5, trust in the Lord and do good, live in the land and be safe. Totoo yun Hindi mo kailangan na, minsan ako rin natetempt ako, sabi ko, di ba, gusto ko magmadaling yumaman, may mga false move din ako na mga ginagawa doon sa mga, sabi ko, gusto ko yumaman, talagang, kasi ang reasoning ko, ang hirap pag may lumalapit sa'yo na, Olive, sige, pagpe-pray kita. Hindi katulad ng pag may pera ka, Olive, ito, ganon. Pero it's never a waste of time, a waste of energy, a waste of trust to trust the Lord. Tingnan niyo sa amin. Glory to God. During COVID, 300,000 ang utang ko sa credit card. Okay? So, yung mga nagra-ride nga, siyempre, tulong-tulong, ganyan. Yung mga nagra-ride sa akin, oh my God, nagkandalunod-lunod na ako. And yet, magulat ka na lang, di ba? Nakakatuwa yung buhay namin ngayon. Glory to God. Siyempre, hindi ka na katulad na maraming utang. May mga investment ka na. Yes. Tapos, baka maraming umutang. May mga investments na tayo. Tsaka nakakatuwa. Sabi nga talagang, it's never a waste of trust. Yes. I-trust natin sa Lord. Kasi the Lord knows. Amen. Pati yung desire of your heart. Trust in the Lord and do good, live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. Lagi ko sinishare yan, alam nyo, pangitiin nyo si Lord sa buhay nyo, hahalakhak ka. Amen. Sabi ko Giving gano'n glory sa kanila. to Kahit God. yung may mga nangyayari, syempre, nandito tayo sa imperfect world. May mga imperfections pa rin na nangyayari. Hindi porke Christian, guaranteed na hindi ka maapektuhan ng mga nangyayari. Correct. Pero iba na yung magiging mo na, ganun ba nangyari? Nawala yung pera ko. Ay, ganun lang talaga ang buhay. Pero kita ni Lord yan. Amen. Kita ni Lord. Hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Hindi talaga. And yet, Oo. our lives, kita natin sa mga kapatiran natin, di po ba? Amen. Na makikita mo na
when you trust the Lord and you allow the Lord, you yield dun sa prompting ng ating Holy Spirit sa buhay natin, everything will work out right. Of course, it will depend again kasi si Lord hindi yan pumapasok na lang basta sa buhay natin eh. Yes ka ba? Iniintay ni Lord yung yes natin eh. So, hindi masasayang yung yes natin kay Lord. Kasi sa nakikita natin, even sometimes, ako rin minsan kagabi nga napanood, there was yung isa, lagi daw siya kay Lord, pero nung yung gusto niya, hindi niya makuha. Alam mo yun, nagwo-worship siya sa devil na, and yet bumalik siya uli kay Lord. Kasi nakita niya na natatakot na siya dahil nagwo-worship niya sa devil. So, sa atin, wag na tayong pumasok pa sa gano'n. Yes. Diretso na tayo kay Lord kasi talaga hindi sayang. Yung katulad ko, gusto kong yumaman. Yes. Mayaman ka naman ngayon, sister. Amen Sabi tayo ko, dyan. ayoko maging mayaman, kaya nga Jabez eh. Ayoko maging mayaman, ayokong agur. Gusto ko more than enough. Amen. And yet, Thank you, Lord. right now, nandun na tayo, sumasampa na tayo sa ganon. Amen. Kaya glory to God sa buhay natin na, di ba, magugulat ka na lang na bakit nung araw ganito, pero pag binitawan mo yung mga bagay na hindi karapat dapat. Siyempre, Yes. hindi tayo perfect. Marami tayong dinaan. Akala nyo, bait-bait ko. Siyempre, may mga pagkakamali din Yes. ako sa buhay. Kala, hindi po ako, ang dami ko rin pagkakamali sa buhay. And yet, ang nangyayari sa akin is, angat. Nagkamali ka na nga, wag ka nang, sabi nga, daanan mo lang, wag kang tambay dyan. Yes. Nagkamali ka na nga eh. Diba? Yes. So, glory Yeah. to God. Yeah, tunay nga, wala naman talagang nasasayang. Alam mo yun, pag na kay Lord, lahat ng ginagawa mo para kay Lord. So dahil dyan, aawitan tayo ni Sister Julie. Yan. Walang hanggang buhay. Amen. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan sa bawat sandali ng aking buhay. At dakila ang iyong pagmamahal sa aking Panginoon. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa Thank you, Lord. Amen. Napakaganda nung kanta, no? Naalala ko si Sister Kamangha-mangha. Ligaya. Naalala si nanay, Sister Ligaya. Mami, ayan. Yung mga binigyan ng buhay. Binigyan ng buhay. Another year, August 23. Happy birthday, Sister Amor Fulgencio. Sister Evelyn Amutan. Sister Vicky Romano. Sister Charis Tolosa. And Sister Yumi Manunta. Happy Happy birthday, birthday, mga kapatid!
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday, mga kapatid! Ayan, so mga kapatid, painit ng painit. Hindi mapigilan ang pag-share, pero nakaka-bless na maraming mga discovery, even yung yung mga timely na issue no, natatap natin. Ito namang next is more on the personal. Yan. Handa na ba yung contestants natin today? Kamay sa bewang. Ganon. Pang Miss Universe Oo, question pang Miss na. Universe question to. So, kung sino na lang gustong mauna, how are you enjoying your life as a single, empowered woman? Kahit siguro hindi empowered, but how are you enjoying your life as single? Kasi pareha pong single, right? So, anong benefits and how are you using that as an advantage sa life nyo ngayon, especially sa life kay Lord? Amen. Kasi yung freelancer kami, no, unlike siyempre may mga married, from time to time, you need to consider yung family mo, yung anak mo. Sa amin, kahit, alis tayo, okay, go! Ganon kami. Kaya na-enjoy namin, yung before nga, yung mga office mate ko, sabi ko ganon, parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko na iiwan ko yung family ko. Parang gano'n, naging gano'n ako, parang na-enjoy ko kasi. Kaya nga ito si Hule, pagka wala pa to, niniintay-intay ko rin siya. Kasi pag gano'n, nagchichikahan kami. Pag ano, ate, may meeting ako sige, go. Pag ano, niniintay-intay ko siya, kasi chika kami, chika max kami. Yung looking forward ka, ako yung tipo na pag umuwi ako sa bahay, talagang may term ako home sweet home. Kaya sabi ko nga sa office kasi nag-i-stay ako lagi sa office, sabi ko gano'n. Siguro baka iniisip ng mga kasama ko, hindi ako pag nasa bahay. Kasi matagal ako sa opisina. Even umaabot ako ng 1 o'clock ng madaling araw sa opisina kasi pag may may concern ako dapat ayusin, Pero in-enjoy ko rin yung sa pag-opisina. Pero pagdating sa bahay, lagi ako home sweet home. Kaya ang sarap. Bahala na rin si Lord kung ano yung gagawin sa amin. Hindi pa naman nakasara yung pinto. Mga kapatid. Hindi pa po yung nakasara yung pinto. Pero right now, enjoying life. Kasi lalo na kami looking forward. Sinasabihan ko nga si Sister, sabi ko mukhang kailangan nating lumakad uli. Ganon. Gala na naman po ito. Meron kaming tina-target na gala. Sabi ko, glory to God. Kasi hindi na namin alam na kagad nila, nagugulat na lang kami. Bilang, oops, kasama kami sa aalis. Oops, empake tayo. Kaya glory to God na hindi, it's never a waste of time being a single. And for you, eto pala, there was a time, sorry, ito na naman po, there was a time na nagkasakit ang nanay ko, si Sister, good thing siya, marami siyang best friends. Ako, glory to God, yung mga best friends ko, na nakikilord na. Sobra siguro bait, si Bessie ko, yung isang friend ko, sila Mami Del, yan yung mga friends ko, si Ma'am Kasupang, mga elderlies. Nung time na nagkasakit si nanay, wala akong mapagsabihan. Pinapagalitan ko si Lord. Alam niyo po ba yon? Sabi ko, Lord, kasi ikaw, hindi mo man lang ako binigyan ng Paano man lang na meron ako someone na kakausapin ko na, dito, ganito, Olive, magtiis ka lang dyan. Ganun, kausapin ko sarili ko, tahimik ka lang dyan na may sakit kasi si nanay, wala ka mapag-anuhan ng loob mo. Siya kasi yung mga best friends niya, yung mga best friends ko na iba rin, may mga family ayoko namang istorbohin. Kaya doon yung may mga umaabot na tingnan mo Lord, sana man lang bigyan mo ako ng yung kahit may so may ganun talaga, sister, na more on regrets or more on nagagalit. Hindi naman sa kine-question mo ba si Lord? Hindi naman. Kaya lang parang I really wanted na may tao ako na kaya kong i-open up yung sarili ko pero hindi ako makakita actually, may joke ako pero totoo to merong gustong magbigay ng apelyido sa akin. Meron Kaya sabi ko, pag may naririnig ko, hello, meron pong nakaabang sa akin. Anytime, pag umuo ko, pwede niya ibigay apelyido niya sa akin. Kaya lang hindi Yun na yung ba, hindi i-insist, mo lang just because may pupunta sa'yo na,
o pakasal na tayo ganon. Hindi. Pero yung may someone ka na yung you can really rely on, na yung loob mo mai-open up mo sa kanila. Meron sana in the past na may mga talagang isang ano ko lang, kaya lang hindi namin yung samahan namin. So sabi ko, yun lang naman yung meron kang pag tumawag ka, uy, makinig ka lang yung gano'n. Ayoko namang ma-istorbo ng ibang friends. Yun lang naman. Pero probably the Lord will give me someone, not necessarily na kasi na-enjoy ko yung life ko Amen. At saka yun nga, sabi ko, magagalit sa akin sino man yung gustong maging, ako ay maging nila kasi nandun pa rin ako nakatutok sa family. Hindi ko alam, Very hindi ko family-oriented. ma-detach yung sarili ko sa pamilya ko. Though yung iba, yung dalawang siblings namin may mga pamilya na, tas kami ni sister. Parang ganon. At saka hindi, it's never a waste of time. Yun nga sabi ko, alam ko na, huli ko na, kasi hindi ko binibigyan ng maraming panahon si Lord. Yun pala, yun nahuli ko na yung sinasabi nga ni Minister Ernie na yung me time with the Lord. Lagi ako Quiet time. nagmamadali lang ako. Tsaka, mas madaldal ako kaysa nakikinig ako kay Lord. Listening. Yun nga sabi ko, yun din na gusto kong ma-develop. And in my life, talagang prayer ko, and even sa office, pag nagpe-pray kami sa group ko, na sa lahat ng ginagawa namin, mag-glorify si Lord. Amen. In our imperfection, makita yung perfection ni Lord sa buhay Amen. namin. Alam mo Thank yung you, sinasabi Lord. sa akin ni Ninong Ernie na, na ako ang bilis, mabilis ako magsalita, marami akong, ang dami kong gusto, very fast. Parang si Sister Olive nga mas double ko. Kasi siya laging always on the go. Walang downtime to. And totoo yun na nagpapalit lang siya ng bag, tapos aalis siya. Tapos inaabot nga ng 1 a.m. sa office. Yung ganun siya, talaga, tapos very devoted sa work, very devoted sa, yung mga, tapos travel ng travel. So, mas fast-paced siya, tsaka mas marami siyang ginagawa sa buhay. Yung gano'n? Napaka-busy, hindi siya nababakante. Pero sister, so sabi mo, you're enjoying your life. Pero at the same time, you're admitting na there are really times na you feel lonely. And what do you do kapag gano'n? Ninanamnam ko yung presence ni Lord sa buhay ko. Actually ngayon, pa-retire na ako. Anytime pwede ako mag-retire kasi sabi ko nga, anytime. Pero alam niyo mga kapatid, magagalit kayo sa akin. Kasi even mag-retire ako, mag-aaral uli kasi ako, 4-year course uli. Wow! 4-year course, kaya nga... Wala talaga slowing down. 4-year course, kasi yung mga gusto kong gawin, gusto ko magsulat ng libro, Wow. gusto ko mag-vlog, pero yung vlog ko, hindi ako uupo sa vlog na yan until such time yung concept ko kompleto na. Right. Gusto ko na, which doon sa concept kong yan, mag-glorify si Lord. Not for Amen. anything else, kasi pinayayaman naman tayo ni Lord. Not Amen. for anything else, but for us to propagate more on the goodness of the Yes. Lord sa buhay natin. And Yes. so, with all those people, pinakapangarap ko before, may kumontra nga lang, gusto ko magsulat ng libro na tungkol sa pagmamagulang. May nag-comment na friend ko, paano ka magiging susulat na magulang, hindi ka naman magulang? Excuse me, hindi nga ako naging magulang, pero naging anak ako. You don't have to be a ko parent kung to parent. yung on the side of the anak, ano ang mga hinihingi ng anak for me to be able to become a better child. Amen. Yun siya. Thank Yan you. medyo, Ang nakakatawa ayoko kay masayang yung oras ko eh. Nakakatawa si Sister Olive kasi yun nga, and I think ngayon lang yan natap yung part na yan, di ba, na she's very vulnerable to admit that, she's enjoying life, being single, but at the same time, she's admitting that there are really times na you will really feel lonely and you will really wish na you have someone. Pero ang nakakatawa doon, mga kapatid, is she's finding that refuge kay Lord. Totoo naman kasi po, wala naman makapagbigay sa atin ng happiness kundi si Lord eh. Kahit naman, di ba, kahit bigyan ka ng 10 million o 10 billion ngayon, kung hindi ka naman, hindi mo makikita yung happiness doon eh. Ano mo yun? Pero si Lord, kahit na wala kang 10 billion, pagkasama mo si Lord, you have more than 10 billion in your pocket eh. Sister Julie, ikaw naman. So, Akala ko excuse na ako. hindi. Nahimik kami Hindi. dito eh. Yung nga, being single. Single nga kami, pero nag-alaga kami. Yung pinsan namin,
baby pa yon, lalo na ako 6 months pa lang yon na inalagaan namin. Sumunod ang pinsan namin, inalagaan din namin, na nag-asawa na ngayon. Yung si Jem na kinuha na ni Lord. Yes. Yung pagiging sabihin nilang single namin, pero naging inarang kami. Kasi Yes. inalagaan namin, imagine yung first na namin inalagaan, 6 months pa lang. Nasa amin na yun hanggang sa 9 years old na siya. Ang sakit-sakit sa puso ko nung sinabi na ni nanay na, Julie, kailangan niya na, hinahanap na siya ng... Hindi naman namin kasi yun ang mami mo, yung mother, kapatid ng mother namin. Pero ako kami nag-alaga doon, pero ako yung parang tumatayong nanay kasi ako yung pumupunta sa school, nagbibistida ako para kunyari, matured ako, para sa Don Bosco, may interview, ganyan-ganyan. Kumbaga, hate ko magbistida kasi sabi ko, ayoko magbistida. Kumbaga, naranasan ko rin yung maging, sabihin na nating nanay, sa mga pinsan namin, pamangkin ko na nasa dibdib ko, yung apo namin sa pamangkin. Kaya yung sasabihin mo yung, biologically hindi ko inanak, pero naranasan ko maging nanay. Kumbaga, sakit. Yun nga, sabi ko nga kay Atolib, lalo na yung nawala si Jem. Sabi ko, Atolib, hindi ko pa matanggap eh. Kasi inaasahan ko siya, pag-aaral pa siya sa Mapua. Yun ang nasa isip ko. Pag, di ba naano siya sa loob, sabi ko, Ate Olive, yun ang inaano, Julie, hayaan mo na, tahimik na si Jem. Baka yun ang ni Lord na talagang hanggang doon na. Yun nga, tas yung sinasabi yun sa pag-aasawa, ang iniisip ko lang, syempre, meron din akong naging boyfriend or pero ang nasa isip ko nga, hindi lahat tayo, kailangan dapat lahat mag-asawa. Hindi lahat dapat nag-asawa, diretso ang pamilya. Ngayon nakita ko, katulad na lang ng mga pinsan ko, puro hiwalay. Hiwalay mga pinsan ko sa mga asawa. Sabi ko sa kanila, siguro kung nag-asawa rin ako, isa rin ako doon nakapilang hiwalay. Kumbaga, yung sa side namin, yun ang iniisip ko. And then, sabi ko, siguro kung may asawa ko, hindi ko na ibigay yung pag-aalaga ko kay nanay. Dahil kami dalawa lang ni Ate Olive. Imagine how many years namin inalagaan si nanay na almost 6 years, 5 years, na in and out sa hospital, na ate, ikaw ba magbabantay? Oo, huli. Lalo na yung last day ni nanay, nung 3 months siya sa hospital. From hospital sa PGH, dala-dala na namin yung uniform namin, papasok sa City Hall. Wala. Wow. Kumbaga, ganun kami. Tsaka hindi ka talaga makakatulog. Talagang dapat dalawa ng dalawa. Pati doon, partner pa rin kami na Ate Olive magbantay. Kasi yung isang sister namin, may anak na inaasikaso niya sa yung brother naman namin na napakaduwag. Hindi mo siyempre hindi niya marunong mag-washi-washi ng kay nanay. At takot talaga siya. Bibisita yun, nasa pintuan lang, ayaw lumapit, natatakot siya. Kaya sabi ko, siguro may purpose si Lord. Kaya kumbaga, so happen, ang naging purpose ni Lord sa amin, para sa akin, is yung mag-guide. Yung mga naranasan ko katulad ngayon na marami kong under na job, yung mga bata, yung mga kasama ko sa opisina na puro Helen Bella ang dating ko. Sabi ko, ano ba buhay ang pinigay sa akin? Ano naging Helen Bella? Very old school. Meron sila. Hindi Charo Santos, Helen Bella. Helen Bella. Yung mga, pag nalaman mo yung bawat istorya nung... Sa mga hindi po nakakaalam ha, si Helen Bella ay ngayon ay Charo Santos MMK version. Helen Bella po, sa mga panahon pa po namin yun. Yun, nakakaano lang na talagang ibubuhos ito isang storya nito, naghiwalay dahil nakita yung asawa, may iba. Ito naman nagkahiwalay sila dahil financially nagkaano sila. Ito naman yung nanay at tatay niya naghiwalay kasi tomboy siya ngayon. Yung tipo mong ganun, sabi ko sandali, ito ba Lord ang purpose mo? Kung yun ang purpose mo, yung kumbaga ginaguide mo. Pag nagbi-meeting kami, sinasabi ko sa kanila yung simpleng inaano ko yung word ni Lord na tayo sa supply. Kung meron kayong kailangan, huwag kayong matetempt na kunin ng isang bagay. Kasi isang bagay lang sa amin, sister. Yes. Isang gamit lang kunin mo, pambipi lang, itago mo na yun. Wala na. Magkano yun? May access kasi. May access sila eh. Sabi ko, kung kailangan nyo ng gamit, magpaalam kayo sa akin. Kasi meron ako, pwede rin din ako investigador kasi may nahuli ko na nag-uwi ng sabon, nang uwi ng kokondan. Ang galing. Ang galing nito. NBI. Isang sister ko, pag nag-tandem yan, tatalunin ng NBI. Ang galing nila Ipasok pati sa lahat ng Soko. ng dokumento, ebidensya,
kaya nila ilabas, pati serial number ng pera, kaya nila ilabas yan. Para ipakita yung to prove yung kanilang na found out. Kaya nga sabi ko, Lord, ito bang inano mo sa akin? Yun nga, ang para sa akin, hindi lahat tayo dapat mag-asawa, hindi lahat may partner. Itong inano sa atin ni Lord, ako tinatanggap ko, masaya ako kahit wala akong Although nakaranas ako ng broken-hearted. Yes. Kumbaga naging broken-hearted Yeah. din ako. Yun ang ang ibinigay sa akin ni Lord. Pero regret na sabihin mo, siguro, wala. baka mamaya nag-aalaga na ako nung hindi ako nakatravel sa US. Yeah. Ang dami pa. Totoo. Ang dami pang bucket list. Yes. Siguro, yon isang siguro yon kung hindi ko maalagaan si nanay ng ganon ko kaalagaan si nanay. Kasi si nanay yung best nanay na talagang para sa akin na dapat lang ibalik namin yung pag-aalaga niya sa amin nung naratay na siya sa balig ng karamdaman. Amen. Alam mo, pag tinignan mo yung mga sharings na, simula pa kanina, makikita mo na si Lord yung nag-orchestrate ng buong life cycle, although it hasn't ended yet. Pero si Lord nag-orchestrate lahat ng journey and phases in life nila. Yung from foundational up to where they are at right now, yung ethical foundation, tas kung saan sila nilagay ni Lord sa government, tapos yung naranasan nilang hardships, tapos nakaranas din naman sila ng heartache, na in love din naman. And then, ngayon they're able to enjoy their life, their earnings, as, kasi successful parehas to eh. Doktora and si Sister Olive, director, anong posisyon mo, Sister? Ako sa HR ako. HR. So, HR po. nagagamit nila yung blessing ni Lord kasi they're able to share their blessing, di ba? Tapos, you don't have to, sabi din ni Sister, you don't have to be a parent to parent. Kumbaga, you can always be a parent to a lot of kids eh. Tapos, nagagamit talaga na nilagay, lahat yun pinaranas ni Lord sa kanila kasi they will be able to, they were equipped to arm themselves na parang, eto kasi yung laban na haharapin nyo bilang soldiers ko, bilang army ni Lord. So, nilagay talaga sila doon. Noon nakakatuwa pag nakita mo. And, tama naman, Sister Julie, we all have our, may kanya-kanya tayong purpose. And nakakatuwa na she's able to bluntly say that and embrace that. While the others are still learning to navigate. Is this really for me? Is it? Or meron pa? Parang Sister Olive, parang, I'm still waiting. I'm still here. Yes, no, I'm still there. While si Sister Julie medyo close sa, no, I'm happy where I'm at. Nakapagpalaki na ako, nakapag-graduate ako ng ilang bata. Ngayon, nag-aalaga ako ng ibang bata, yung mga nasa job order. So, may iba-iba talagang, kasi nga ang body of Christ, may iba-iba tayong role. Hindi pwedeng lahat tayo kamay. Paano na yun? Wala mag-iisip. So, may iba-iba talaga tayong role sa body of Christ. And I praise and thank the Lord na they are able to share and maximize all those skills and potential and talent na binigay ni Lord. Kasi ngayon sa Makati, gamit na gamit talaga sila. Kung di MC, sa praise and worship, sa choir, tapos pag may outreach, sila din ang sinasakyan, nagdadala din sila ng mga kapatiran. So, talagang nakikita mo na nabubuhay si Lord sa buhay nila at nag-glorify talaga si Lord sa buhay nila. Kaya, they're able to enjoy their life now with the Lord. But still, ang nakakatawa, they are still able to feel, be human. Hindi sa, boss na ako, hindi, na ako, anong tawag doon? Marami na ako na-achieve, eto na ako, hindi na ako, untouchable na ako, hindi na ako pwedeng gumawa ng, so nandun na sila, di ba, sa level na yun. Ako naman, yung nakita ko sa kanilang dalawa, yun nga yung nabanggit mo, no? Parang nasa magkaibang face pa sila. Yung nakuha ko kay Sister Olive, yung sinasabi niya na nahuli niya na kung bakit. Sabi niya, hindi niya siya masyadong nag-spend ng time kay Lord. Narinig ko na rin yan or nabasa ko na rin yan somewhere na parang 'di ba, naghahanap ka ng partner in life, pero how would you describe yung relationship mo with God? Kung paano ka bibigyan ni Lord ng boyfriend, yung si
si Lord nga na boyfriend mo, hindi mo mabigyan ng enough Ng time. time. Hindi mo mabigyan ng focus. So, baka naman every day, every night, hindi mo na nakakamusta si Lord, hindi na kayo nakakapag-usap. So, paano ka pabibigyan ni Lord ng another person na yung magiging ganun yung... Ma-manage mo pa rin yun. Yes, oo. And then yung kay Sister Julie naman, ang nakita ko naman doon, kasi medyo na-experience ko rin yun, Sister Julie, na parang they're trying to tell you that you are less of a woman because you are not married. Right. Sadly, I always get those remarks sa akin. And ayun, parang ang ganda lang na there is someone who's very outspoken saying na I'm not lesser than anyone just Correct. because I'm not married. Correct. And I am who I am because I'm serving a purpose and I'm giving glory to God and I am blessed as much as the married couples are. And, Amen. 'di ba, yung kung yung iba ay na-bless sila sa pagiging married nila, blessed kami kasi single kami and we are serving a purpose. And siguro it's siguro parang people need to be sensitive Correct. to I what agree. they say. I agree. To what they say kasi there was a time I've experienced na parang they're really mocking you. Yes. For other people, they are not really realizing that. Baka they feel na it's a joke. But there's a certain point Yes. na it's becoming, nagbo-borderline na siya. Yes. Oo. So maybe it's also a call for everyone. Correct. To be more respectful. Yes. Diba? To acknowledge that not everyone is called to be married. Correct. Diba? Correct. So kagaya ng mga stories ni Helen Bella na iba-iba ng Charo Santos. Oo, ganun. So, Ayan. yun. Thank you, Lord. Thank you, Kaya, yan. Ang dami pa, no? Pero, ano pa lang po ito? Season 1. May season 2. Abangan niyo po yung next series. Aawitan po tayo ni Sister Olive. Yeah. Purihin ka, O Kristo, sa buhay ko. Kay buti ng ginawa mo, dakila ka, dakila ka. Purihin ka, O Kristo, sa buhay ko. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko, dakila ka. Sala ko'y pinatawad mo, ako'y nilinis, ginawang bago. Purihin ka, Kristo. Sala ko'y pinatawad mo, ako'y nilinis, ginawang bago. Purihin ka, Kristo. Dakila ka sa buhay ko. Mahal kita. Ayan. Thank you, Lord, mga kapatid, sa pagsama niyo po sa amin sa umagang ito. Alam ko po, nabitin kayo. Abangan niyo po, baka magka-season 2, season 3. We'll see, mga kapatid. Pero we praise and thank the Lord na kami po ni Ate Heidi, na blessed din po kami. And feeling ko sila din po nabitin. And I'm happy that they were able to freely share. Ay, intro pa lang po yun, mga kapatid. Pigil pa po yun, mga kapatid. Pero, Kulang pa. Thank you, Lord, sa pagsama po sa amin sa umagang ito. Pero before we end, mga kapatid, to close us in prayer, Ate Heidi. Ayan. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, muli po, papurit pa sa salamat sa inyo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga reminders na ipinarating niyo po sa amin. Thank you, Lord, sa lahat ng mga lessons na napulot namin sa stories po ng bawat isa. Lord, alam po namin na bawat isa sa amin, meron pong dinadala, may pinagdadaanan, yung mga nakikinig po ngayon, Lord God. Alam po namin na hindi po kami nag-iisa, kasama ka namin, Panginoon. Lord, sa bawat decisions po namin, sa bawat hakbang po namin in life, Lord God, i-guide niyo po kami ng inyong mga salita, Lord God. Kung ano man po ang plano niyo sa amin, Panginoon, make us willing to obey, Lord God. Give us that heart, Lord God, na magsusurrender po sa inyo. Panginoon, sa lahat ng gagawin namin, sa lahat ng
ng aming mga decisions in life, Lord God, tinataas po namin yun sa inyo. Lord, alam po namin na at the end of it, Lord God, victorious po tayo dahil ikaw po ang kasama namin, Lord God. Panginoon, sa lahat po ng bagay, Lord, tinataas po namin. And Lord, sa lahat ng gagawin namin, may we bring glory to your name. In Jesus' name, amen. Amen. Sabayin niyo po kami, mga kapatid. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko.